Nag-aalala lang kasi ako eh. Nagpunta si Darlene kanina. Nauwi lang kami sa pag-aaway. Tapos lahat na naman ng inis na sa buhay niya na ipunto niya kay Marilyn. At hindi pa rin nakakatulong yung nakainom pa siya. Ano ginagawa mo dito? Nasa panganib si Darlene at saka si Marilyn. Paano itong si Darlene? Lasing. Hello, anak! Anak, parang awa mo na. Itigil mo na yung ginagawa mo. Baka mapahaba kayo ni Marilyn. Ako ang anak mo! Tapos si Marilyn ang iniisip mo? Alam mo, sana hindi na lang kita naging ina. Sana hindi na lang ako naging anak ninyo. Sana hindi na lang ako pinanganak sa mundong to. Sana namatay na lang ako! Madam, tumawag po si Chief tungkol po sa isang aksidente sa South Boulevard. Nasaan si Marilyn? Jesus! Malala ko yung lagay niya kasi siya yung napuruhan ng aksidente. Si Atty. De Vera yun, di ba? Ang ginagawa niya rito. Nag-consult ako kung anong pwedeng ikaso kay Darlene. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka dito, anak. Nay, Perlita, wag mo akong iiwan dito! Nay! Nay! Sir Siggy, pwede ho ba kayong makausap? Anong kailangan mo, Perlita? Sir, makikiusap po sana ako. Alam ko naman hong malaki ang kasalanan ni Darlene. Pero hindi ko naman hong sa kinukonsinte. Kailangan ho ba talaga siyang ipakulong ng mama niyo? Hindi naman ako sang-ayon sa ginawa ni Mama. Pero nakapag-desisyon na siya. Hindi ko na mababawi na. I'm sorry, Hina. Sir, sandali lang ho. Kaya nga ho kayo ang pinuntahan ko eh, dahil alam kong malapit kayo kay Darlene. Parati nga niya ho kayo nakakwento sa akin eh. Sabi nga niya ho, kahit alam niyong hindi niyo siya tunay na anak, eh tanggap niyo pa rin ho siya. Sa tingin mo ba gusto ko rin to? Sanggol pa lang si Darlene. Hindi ko nga hinahayaang makalapit ang mga lamok sa kanya. Makulong pa kaya? Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Madam, makikiusap po sana ako sa inyo. Maawa naman ho kayo kay Darlene. Iurong niyo na ho ang demanda. Kawawa ho yung bata. Eh, kung makikita niyo lang ho ang sitwasyon niya doon, kalunos-lunos ho, hindi ho bagay sa kanya. Wala akong pakialam. Nababagay siya doon dahil sa ginawa niya. Nadisgrasya na po ko dahil sa kanya. Pwes, mabulok siya sa bilangguan. Madam, parang awa niyo na ho. Kahit ilayo niyo na ho si Marilyn sa akin, huwag na lang po si Darlene. Sabihin niyo ho kahit anong gusto niyo gagawin ko ho. Sinabi mo yan, ha? Sige, papayag ako. Pero magkakasundo tayo. Meron akong kondisyon. Anong kondisyon, Mars? Palalayain daw nila si Darlene. Pero kailangan ko na rin isuko lahat ng karapatan ko kay Marilyn. Ano? Kailangan ko nang lumayo sa kanya. Ano, Joseph? Eh, syempre hindi na pinag-iisipan niya. Huwag ka naman pumayag dyan. Eh, pero paano naman si Darlene? Alam ka namang hayaan ko na lang na ganun. Mars, kahit visit ako dun sa matandang yon, alam mo, agree naman ako na dapat talaga managot sa batas si Darlene, anak mo man siya o hindi. Pero Mars, hindi naman pwedeng hayaan ko na lang makulong yung isang anak ko. O sa paano? Susuko mo si Marilyn? Bibigay mo yan sa mga karbonel, ganon-ganon? Sa tinagal-tagal na pinaglalaban mo yan, ganon, isusuko mo na lang ng ganon? O ito na lang, kaya mo nang iwan yung anak mo? Sir, dumating na ho ba si Nay Perlita? Wala pa ho. Eh sir, baka naman pwede ako makitawag sa inyo. Tatawagan ko lang ho yung daddy ko. Sir, sige na ho, pagbigyan na ho ako. Sir, isang tawag lang naman oh. Please. Chip, bakit pa walang dumadalaw dito kay Miss Social? Kawawa naman oh. Can you please just shut up? Uy! Kala mo kung sino ka, ha? Pwede wag mo akong hawakan dahil kadiri ka. Wala ka na sa dati mong palasyo, ha? Matuto ka makibagay kung saan ka nakatira ngayon. Ha? Tipon mo ako! Ano? Ano? Bugbog! Ano? Sige! Sige! Bola! Iba yun ako!
Bakit ko sa'yo nangyari? Umalis ka dyan! Tama na yan! Tumigil na! Tigil! Tigil! Umalis ka pa mo! Duwag mo akong hahawakan! Tigil ka! Tama na! Kami na ho ang hingi ng pasensya sa nangyari sa anak ninyo. Ililipat na lang namin ng ibang silda para maiwasan ng manggulo ulit. Anak, dapat siguro hindi mo na lang din pinatulan. Ayos ka lang ba? Ay, Perlita, ayoko na dito. Nakausap niyo na ba si Daddy? Makakaalis na ba ako dito? Hindi ko pa natsyempohan eh. Ay, Perlita, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang umuwi sa amin. Hindi ako bagay dito. Huwag ka mag-alala, anak. Gagawa ako ng paraan para makalaya ka. Tapos na ang dalaw. Halika sa loob. Halika sa loob. Dahan lang naman ho. Sasaktan ang bata eh. Gagawa ko ng paraan, ha? Makakalaya ka. Sige, anak. Ano ginagawa mo dito? Parang awa mo na. Huwag mo nang guguluhin si Darlene. Perlita, ikaw talaga ang sadya ko dito. Sige na naman, tanggapin mo na naman yung alok ni Mama. Yun lang ang tanging paraan para mailabas mo dito sa impyernong to si Darlene. Hindi. Hindi ako papayag. Para ano? Para makuha mo si Marilyn? Gagawa ako ng paraan para mailabas dito si Darlene nang hindi ko sinusuko sa inyo si Marilyn. Paano mo gagawin yan? Napakadaming testigo. Tsaka wala kayong laban kung ang makakabangga ninyo si Mama. Dahil sigurado akong gagawin niya ang lahat para maging miserable ang buhay ni Darlene. Perlita, meron kang pagkakataon para mailigtas ang anak mo. Kunin mo na yung pagkakataon na yun. Huwag mo na yung palagpasin dahil lang sa galit mo sa akin. Hindi ko kaya na mawala si Marilyn. Hindi ko kakayanin. Naiintindihan naman kita eh. Naiintindihan kita, Perlita. Pero siguro, ito na yung pagkakataon para itama natin yung mga mali ng nakaraan. Ibabalik ko na sa iyo yung anak mo. Pero ibalik mo na rin sa akin ang anak ko, please. Hoy, Jerome! Ba't di ka umuwi? Nag-aalala nanay mo eh. Na-miss mo raw yung interview mo sa cruise ship. Ngayon ba yun? Sorry. Sorry, wala sa isip ko. Okay, halika. Pwede pa tayong mabulong. Tatawagan ko yung HR. Hindi ako alis dito hanggat hindi maayos si Marilyn. Song naman, paano naman trabaho mo? Sayang opportunity, andyan ni. Makakapaghintay naman yun eh. Kung hindi man, maghanap na lang siguro ako ng iba. Sila ang mahalaga ngayon, si Marilyn mo. Thank you, Doc. Ziggy, what happened? Anong sabi ni doktora? How's Marilyn? Ha? Stable lang ang kondisyon niya, Mama. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumigising.
Bakit ganon? Siguro, okay lang naman siguro to ask for first, second, third, fourth, fifth opinion. I need a specialist for Marilyn. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagigising? Dapat by now gising na siya, hindi ba? Call Dr. Oliver. Now. Mikay, inhaler. Ang ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa presinto ka at binabantayan mo ang tunay mong anak? Madam, payag na ho ako sa kondisyon ninyo. Palayain niyo na ho si Darlene at isusuko ko na ho sa inyo si Marilyn. Nay. Miss, sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Doc. Nay. Nay. Perlita, mabuti naman pumayag ka na. Wala naman akong magagawa eh. Kung hindi ako papayag, ilalayo niyo lang ang dalawa kong anak. Okay. Sign. Ano ho ba ito? Kontrata yan. Nakasaad dyan na mawawalan ka na ng kahit na anong karapatan kay Marilyn. Tungkol dun sa mga dokumento sa pagpalit ng pangalan to Marilyn Mendoza, to Marilyn Carbonell, kami na ni attorney ang bahala. Wala ka nang dapat alalahanin doon. Pirma na. Kailangan ho ba talaga ito? Gusto mong mabulok sa bilangguan si Darlene? Pirma. May problema ba, Perlita? Bago ko sana pirmahan ito, may gusto lang akong ipakiusap. Labing-8 taon ko rin ho inalagaan si Marilyn. Sa kanya lang umikot ang buhay ko. Gusto ko lang sana makasiguro na magiging maayos ho ang buhay niya sa piling niyo. We have the resources, Perlita. We can give proper care kay Marilyn para mas mapabilis ang pagkagaling. Giselle, mangako ka sa ina na mamahalin mo si Marilyn tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Huwag ka mag-alala, Perlita. Hindi ko lang tatapatan yung pagmamahal na binigay mo kay Marilyn. Hikitan ko pa yun. Hikitan ko pa yun. Mangako ka! Mangako kayong lahat na hindi niyo papabayaan si Marilyn at mamahalin niyo siya. Pangako. Can we stop this drama and go on with the signing? Pwede na? Tapos na? Attorney. Done. Very good. Okay. Perlita, just a reminder, from now on, hindi ka na pwedeng makipag-usap o sumilip man lang kay Marilyn. Sa mga mata mo, patay na si Marilyn Mendoza. Siguro naman, kahit mahirap ka, marunong kang tumupad sa usapan. May kontrata. Let's go, attorney. Habol pa tayo sa opisina, no? Ipasok na yan. Perlita, salamat.
Nay. Nurse, ano nangyari? Kasi Nay. Dok, bigla na lang po siyang nagising eh. Nawawala na yung anesthesia niya. Bigyan mo ako ng pampakalma. Ay, umuwi ka na nga kasi. Ang nanay mo ang bilin sa akin. Huwag daw kaming uuwi din nang hindi ka namin kasama. Chef, pasensya na kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako na lang tatawag kay nanay. Ako na lang magpapaliwanag sa kanya. Sa tingin ko, kailangan kausapin mo na siya ng personal. So kung naman nag-aalala na sa'yo nanay mo, di ka na nga sumisipo sa trabaho, di ka pa umuwi. Ano ba? Alam niyo naman hindi ko pwedeng iwan si Marilyn eh. Hindi lang ako mapapakali kapag hindi ko nalaman kung ano talagang lagay niya. Dito lang ako. Miss, kamusta si Marilyn Mendoza? Check ko lang po, sir. Nagpapahinga na po siya. Kanina po kasi nagwawala siya, hinahanap yung nanay niya. Pero tinurukan na rin po namin siya ng tranquilizer. Okay na pala eh. Uwi na tayo. Come on! Hindi. Baka magising ulit si Marilyn. Gusto ko siyang kamustahin ng personal eh. Jerome, ito lang inaalala ko eh. Baka pag gumising si Marilyn, baka himatayin yun eh. Ang baho-baho mo na, maligo ka kaya. Dali na, uwi ka maligo ka para pag nakita ka ni Marilyn, di presentable ka, Baka pagbalik mo, di gising na yan. Halika na muna, nakatigas na kulit na rin, Sige na. Ano ba naman yan? Ay, nakaw, Jerome, ikahirap mo kausapin. Halika nga din eh. Ito na. Hindi ko makakasabihin, nakatigas na ulo na ngayon. Ay, Perlita. Anay, Perlita, paano niyo po ba napaatras yung kaso ko? Si Daddy po ba? Sabi ko na nga ba, hindi niya ako matitiis eh. Basta umuwi na lang tayo, ha? Nay, Perlita, nasan na ho ba si Daddy? Susunduin niya ba ako dito? Ano kasi, kagabi pa lang lumuwas na sila ng Maynila eh. Hindi, nagsisinungaling ka eh. Sinasabi mo lang yan sa akin para sumama ako sa inyo. Hindi nga nagsisinungaling yung nanay mo. Nilipat nila si Marilyn ng ospital. Wala na tao sa resort. Ano ka ba? Hindi yun magagawa ni Daddy sa akin. Hindi. Anak! Naku, Mars. Hayaan mo. Sigurado ako, pag nakita niya, wala naman sila Ziggy sa resort. Uuwi yan sa'yo. Ang mahal-mahal ng binabayad namin dito, tapos ang hina-hina ng aircon. Ano ba naman ho yan? Baka naman ho pwede ninyong gawa ng paraan. Sige ho. Okay. Nay. Marilyn? Gising ka na. May gusto ka ba? Nauuhaw ka ba? Nasaan po ako? Nandito ako. Nasa Maynila tayo, anak. Inilipat ka namin dito kasi mas magagaling dito yung mga doktor at saka yung facilities dito. Mas maayos, mas bago. Si nanay po. Marilyn, ibinalik ka na sa amin ng nanay Perlita mo. Ako na mag-aalaga sa'yo. Ayoko.
Ayoko dito. Ibalik niyo ako sa nanay ko. Ayoko dito. Ibalik niyo ako sa nanay ko. Ibalik niyo ako sa nanay ko. Ayoko dito. Ibalik niyo ako. Ayoko na. Ibalik niyo ako. Marilyn, Ayoko dito. Marilyn. Tama na, Iha. Huwag ka nang umiyak. Makakasama sa'yo ang ginagawa mo. Ha? Lola, ayoko na po dito. Ibalik niyo na lang po ako sa nanay ko. Marilyn, isinuko ka na ni Perlita sa amin. Si Darlene na ang hinaharap niya ngayon ang tunay niyang anak. Hindi magagawa ni Ina yun sa akin. Hindi niyo ako iiwan. Huwag kang umiyak. Nagawa na ni Perlita. Isinuko ka na niya sa amin. Sa amin ka na. Amin na nga. O ito. Gusto mo mapasa? Mama. Ayan. Pumirma si Perlita. Wala na siyang karapatan sa'yo. Kami na ang bahala sa'yo, ha? Hindi na totoo eh. Sandali, hindi na totoo. Hindi na totoo. Hindi na totoo. Hindi na Tama na, Marilyn. Kahit anong gawin mo, kahit meron akong mga kopya niyan, marami. Napirmahan na ng nanay-nanayan mo yan. Ayos na ang lahat. Ipinagpalit ka na niya kay Darlene sa tunay niyang anak. Hindi magagawa ni Ina yun sa akin. Hindi niya makakalimutan. Siguro nagawa lang niya yun dahil napilitan siya. Dahil inutos yun sa kanya yun. Hindi. Ano ba nagsasabi mo? Gusto mong makausap? O sige. Mama, huwag na ho. Tatawagan ko, kausapin mo, ha? O, ayan. Sige, ikaw ang kumausap. Nay, sabihin niya sa akin yung totoo. Nay, sabihin niya sa akin na gusto ng kanila si Lola, di ba? Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako iiwan, di ba? Nay, sabihin mo sa akin yung totoo. Hindi ako nagdesisyon noon. Ikaw naman ang may gusto noon pa, di ba? Lalayuan kita. Ilang ulit kitang sinuyo para bumalik sa akin, pero ayaw mo. Sinunod ko lang ang kahilingan mo. Lalayuan talaga kita. Naginawa ko lang naman yun. Para din sa'yo. Para meron ka pera pang operasyon. Pero totoo nun, hirap na hirap ako eh. Hirap na hirap ako na wala kayo sa tabi ko. Kailangan ko kayo na. Kailangan ko kayo. Kalimutan mo na ako, Marilyn. At huwag mo na rin akong tawaging ina. Si Giselle ang tunay mong ina at si Darlene naman ang tunay kong anak. Ang gusto ko, kalimutan mo na ako dahil yun din ang gagawin ko. Hindi na ba ako mahal? Sige na, marami pa akong gagawin. Ikaw ang rason kung bakit ako iniwan ni Daddy doon? Dahil ipinalit mo ako kay Marilyn? Alam mo bang sinuko ni Perlita ang lahat ng karapatan niya kay Marilyn para lang huwag kang makulong? Madam, meron naman tayong reconstructive surgery. Meron akong kakilalang doktor abroad. Kayang-kaya niyang ibalik yung dating mukha ni Marilyn. Gagastos na lang ako ng malaki. Bakit pa ako gagastos para ibalik yung dating mukha ni Marilyn? Nahuli na kayo kay kanina pa sila umaga umalis. Saan po sila
nagpunta? Sa Amerika daw, panigurado kayo, nakasakay na yun ng eroplano. Ikaw yung sinasabing bagong waitress ni Jerome? Si Jerome ang nakaisip nito na hindi ako. Ganun ba? Pakipunasan nga yung mga plato dyan. Ay, bilisan mo magtrabaho din na! Maylin, ikaw na ba yan? Oo, ako nga to, si Marilyn. Kamusta ka? Kinabukasan